Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal pa sa misa ng pa. Kami po ay tunay tas puso nagpupuri at nagpasalamat sa patuloy namin na may kalayaan na ikaw ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po o Diyos sa mabuhay na patuon namin na pakinggan. Patuloy po nagdadagdag ng aming panahon at pampataya sa iyong kamanghang-manghang ginagawa sa lahat na iyong mga mahal na anak. Salamat din sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming kalakasan, tibay at lakas sa aming paglingkod na ang aming ginagawa ay nakakabot sa trono ng biyaya at minsan pa sa umaga ito kami po ay samahan pagpalaim. Buksan mo po o Diyos ang puso at pagkaunaw ng lahat ng iyong manak at baguhan sa pangunang panalangin namin kinakalang malibang lista sa ganang akin. Wala po ako magagawa, subalit ako po ay gamitin sa umaga ito na maging dalyong pagpapalang espiritual sa pamagitan ng Ebanghelyo Kaligtasan na iyong bansalita na pagkain naming kaluluwang nagugutom sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po ang aming samo at panalangin, aming sasaway, alinlangan, di pagkaunawa ni Basata, kaantukan sa aming kalagandang cast-out in Jesus' name. Hallelujah! 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 Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, na siya ang pinagmumula ng lahat ng biyaya at pagpala at double honor, respect sa ating beloved Julius Will Estrada Almeida, ang propeta po sa ating kapanahunan, mag-isa nga buong sambayan ating mga pastor sa kanilang mga mahal na anak, mga manugang apo, at sa ganitong aral, di po natin malimutang itinuro po ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida, at dito po tayo nahubog ang paniwala at pampataya. At maganda ding umaga sa lahat po na aking corporate co-worker, sa lahat po ng mga awit instrumentalis, makapatiran, at baguhan, sa lahat po ng ating live kasbiban na patuloy sumusubaybay, umaantabay, magandang pinagpalang umaga po. Lahat po ng gising na gising magsabing praise the Lord. May mahal ating unawain po ang salita ng mahal na Diyos. Dahil habang tayo po ay naghihintay sa pagbabalik ng mga Panginoon, habang palapit na po tayong kunin ng mahal na Diyos, lahat ng manampalataya, gaano man tayo katagal, tayo po ay dadanas ng pagtutuwid, pagsubok, kabiguan o kapighatian. Dahil pag hindi po ito naganap sa atin, hindi tayo papasok sa kaharian ng langit. Kaya habang tayo na dito, maranasan natin para makita ng mahal na Diyos gaano nating kamahal ang mahal na Panginoon. Para makita sa atin ng mahal na Diyos na tayo po ay hindi lamang naglilingkod sa Kanya na may katwa at may kagalakan dahil tayo pinagpala ng mahal na Diyos. Dumating man ang pagsubok, kahirapan, kapighatian, tayo pinatili sa Kanya. Dahil ang buhay natin ito, pahiram ng mahal na Diyos, kaya ibigay natin hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Aklat po tayo ng unang Pedro 5:7 at dito po ay malinaw na tayo lahat ang kinakausap. Ibig sabihin, habang tayo narito, mayroon tayo isang pagkabalisa, may pagkabagabag, kahit tayo nasa katotohanan. Dahil kahit ang mahal na Diyos, nadyan madali tayong abutin at tulungan. Pero dito ipinakikita sa anong ating kalagayan, ibigay mo sa mahal na Diyos para malampasan mo ang kinakaharap mo at kakaharapin mo habang tayo po'y nabubuhay. Pakimasa.
Dito po tayo sa unang sulat ni Pedro, Kabanatang 5, talatang 7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Amen. Sa katagang ito, mga mahal, ibig sabihin, kahit tayo po ay nasa buong katotohanan, kahit tayo matagal na sa mga Panginoon, kahit ating nakita at naramdaman ang kapangyarihan ng mahal na Diyos at tunay naman siya'y buhay, sa katagang ito, ibig sabihin, habang tayo po ay narito, dapat ilagak natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Ibigay natin sa mga Panginoon. Kaya ang sabi po ng Banal na Aklat, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Ano yung kabalisahan? May pagsubok, may pagtutuwid, may paglilinis, may kabiguan, may karamdaman. Kahit tayo pinagaling na, pwedeng dumating pa sa atin. Kaya ang sabi mo po, lahat ng inyong kabalisahan, ilagak ninyo sa mahal na Diyos. Dahil hindi tayo makalampas, hindi natin ma-overcome ang darating sa ating buhay bago tayo pumunta sa langit kung hindi natin ibibigay sa mahal na Diyos. Kung hindi po tayo lalapit sa mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Aklat, ibigay mo sa mahal na Panginoon, hindi mo kaya ng lakas mo, ng karunungan mo, ng pera mo, ng pananaw mo, hindi mo kayang lampasan kung hindi mo ibibigay sa mahal na Diyos. Tandaan natin sa lumang tipan, napakaraming naging matagumpay dahil iniasa na sa mga Panginoon o inihabilin na sa mga Panginoon ang kanilang lakad. Ang kanila pong araw-araw na pamumuhay. Kaya kanila pong napagtagumpayan ang lahat. Tayo ganun din. Habang tayo po'y palapit ng kunin ng mahal na Panginoon, ang nasa mga Panginoon, tayo laging lalapit sa Kanya. Kaya hindi po pwede tayong magpabaya na hindi tayo mananalangin at magpupuri. Hindi pwede tayong hindi magsisikap dumalo. Dahil ang sabi nga, ang lahat ng inyong kabalisahan, inyong ibigay sa mahal na Diyos. Yung sinasabing ilagak, magtiwala ka, lumapit ka, ibigay mo sa mahal na Diyos para ikay makalampas. Dahil nga sa isang talata, tayong lahat na ipinanganak ng ating mahal na ina, sa kaunting panahon o araw, lipos tayo ng kabagabagan. Yung buhay ng tao habang narito at hindi alam nyo na mga maraming makasanlibutan. At tayo na matinaw, pinili mga Panginoon, buhay pa rin natin yon. Ang kaibahan lang natin, nang tayo lumapit sa mahal na Diyos at tayo naniwat, nagtiwala at ibinigay natin sa mahal na Diyos, lahat ng kabalsahan, unti-unti tayong pinapawi ng mahal na Panginoon o tinutulungan ng mahal na Panginoon. Pero bilang tayo'y Kristiyano, na ang pupuntahan natin banal, tayo po'y tinutuwid at nililinis. Ating alalahanin, ang 40 days ay naging 40 years bago makarating ang matatapat na mga anak ng mahal na Panginoon Diyos. Bago makarating. Bakit po, mga kapatid, ang 40 days naging 40 years? Dahil sinubok ng mahal na Diyos kung ano ang nasa kanilang puso. Walang pagkain. Mana, kabi-kabila, pakikipagdigma, ay lalo na nung hindi pa sila nakakalabas sa dagat na mapula. Hinahabol ang mga sundalo ni Paraon. Kaya ano sabi ng mga Israelita? Gusto mo lamang kami pa dito mamatay?
Kaya nga sa ating buhay, pag tayo po ay matatagal na sa mahal na Diyos, talagang minsan may pagsubok na matindi. Amen? Dahil yung mga baguhan, yay inaakay pa ng mahal na Diyos para makatayo. Kaya yung kanalagad panalangin, madaling dinggin ng mahal na Diyos. Dahil inaakay O sa lahat ng mga may asawa na, di ba ang inyong mahal na anak, habang tumatayo at lumalakad, inaalalayan ninyo. Hindi yung pinababayaan. Dahil nga hindi pa kaya. Ganun po tayo. Inaakay, inaalalayan ng mahal na Diyos pag tayo bata pa sa mahal na Panginoon. Pero pag tayo unti-unti nang naedad, tumatagal na sa mga Panginoon, tayo'y sinusubok na. Para tayo makatayo sa sariling paa. At ito po ang buhay natin. Aklat po tayo ng Mateo 14. Dito po tayo sa 27 hanggang 31. At inyo pong unawain po ang bawat kataga. Dahil ito'y buhay po natin lahat habang tayo wala pa sa langit. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 14, talatang 27 hanggang 31. Sa 27, datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob, ako nga. Huwag kayong mga takot. 28, at sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay papariyanin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sa 29, at sinabi niya, halika. At lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Sa 30, datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya at nang siya'y malulubog, ay sumigaw na nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Sa 31, at pagdakay iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. At sa kanya'y sinabi, O ikaw nakakaunti ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Lahat po'y magsabing praise the Lord. Dito po, pag ating inunaw at hinimay ang salita ng mahal na Diyos, habang tayo'y naglilingkod, habang tayo palapit na sa langit, meron po tayong dapat gawin araw-araw sa ating pamumuhay. Dahil sa panahon ng mahal na Panginoon, siya'y lumakad sa ibabaw ng dagat o sa tubig. Nang makita ng mga apostol, natakot. Pero ang sabi ni Pedro, kung ikaw nga, Panginoon, papariyanin mo ako na lalakad sa ibabaw ng tubig. Ano po ang una natin dapat gawin? Pagdating sa atin ng mga problema o pagsubok, o tayo pinatatayo unti-unti ng mahal na Panginoon sa ating sariling paa, mayroon po tayong dapat isagawa habang tayo po'y naghihintay sa pagbabalik ng mga Panginoon. Ang sabi ng 27, dapat pagdakay nagsalita sa kanya si Jesus at nagsabi, laksan niyo ang inyong loob at huwag kayong matatakot. Lalaksan natin ang loob o tayo po ay magpipilit na titingin ay sa mahal na Panginoon. Kaya nga pag tayo po nag-aalinlangan, tayo ay nanghihina, hindi tayo makakalampas. Hindi tayo po makakatayo sa sariling paa. Kaya ang sabi ng mga Panginoon, laksan mo ang loob. Kung ikay naniniwala ako nga, halika. Lumakad ka sa ibabaw ng tubig. Kailangan po natin isagawa yung paniwala o pampataya na may gawa. Nakatingin ka sa kapangyarihan ng mahal na Diyos. Nakatingin ka, kaya ng mahal na Panginoon, palakadin ka sa ibabaw ng tubig. Nakatingin ka sa mahal na Diyos, sa iyong kinakaharap, sa araw-araw na pamumuhay, sa kabiguan, tagumpay, sa karamdaman, sa
kawalan ng pag-asa minsan, nakatingin ka, kaya ng mahal na Diyos, tulungan ka. Kaya ang sabi po, kailangan natin laksan ang loob. At sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paparayanin mo ako sa iyo, sa ibabaw ng tubig. At sinabi niya, halika. At lumusad si Pedro sa daong at lumapit o pumunta sa mahal na Panginoon. Kaya anong dapat natin gawin habang tayo po naghintay sa pagbalik ng mga Panginoon? Ang sabi po ng banal na aklat, kailangan tayo po, mga mahal, ay talagang nakatingin sa mahal na Panginoon para tayo'y makalakad. Kung ba kay Pedro, makalakad ka sa ibabaw ng tubig. Kailangan tayo nakatingin sa mahal na Panginoon sa pagdating ng mga pagsubok sa ating buhay para tayo po ay makakalampas. Sa madaling salita, nakalakad sa ibabaw ng tubig si Pedro. Pero habang palapit na si Pedro sa mahal na Panginoon, ang tiningnan niya ay yung alon. Sa ating buhay ganun din. Habang tayo po ay pinagpapala na at masaya at maligaya at nakatayo na sa ating sariling paa. Pagdating minsan ng pagsubok, ang titingnan natin ay yung pagsubok o yung pangit na dumadating sa atin. Nalimutan natin tingnan ang mahal na Diyos na makapangyarihan at handa tayong hindi iwat pabayaan. Kaya ano nangyari kay Pedro? Nung tingnan niyo yung alon, diba? Siya'y nagsimulang lulubog sa tubig. Ang bawat sa atin ay ganun din minsan. Pag tinignan natin yung mga pangit na dumating sa atin, buhay, yung pag-uusig, yung paglait, yung kawalan, yung kahirapan, yung ang ating pong kabuhayan ay parang hindi naging matagumpay, lulubog po tayo. Manghihinak at malulupaypay. Pag yun ang iyong tingnan, ganun-ganun ang kalagayan ni Pedro, tinignan ay yung alon, yung hangin na malakas. Kaya siya ay lumubog. Pero siya nalakad na sa ibang tubig. Ang lapit na niya sa mahal na Panginoon Diyos. Pero tinignan niya yung hangin na malakas, yung alon. Pero kahit siya po ay lulubog na sa tubig, ano pong dapat pa natin gawin? Nang hihina tayo, nalupaypay, nawala ng pag-asa, minsan atin nasasabi, bakit Panginoon niya pinababayaan ako? Panginoon, nasan ka? Ang layo mo yata. Ano ang dapat pa natin gawin? Tatawag pa rin tayo sa mahal na Diyos. Dahil nung tumawag ang ating kapatid na si Pedro sa mahal na Panginoon, inabot siya ng kamay ng mahal na Panginoon at hindi siya lumubog sa tubig. Sa bawat pagsubok, problema, kapighatian, kabiguan, ang nais ng mahal na Diyos, lagi tayong lalapit at tatawag sa mahal na Diyos. Para tayo aabutin ng kamay ng mahal na Diyos, para tayo muling tatayo at makakapagpatuloy maglingkod sa mahal na Diyos. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Kaya pag ako'y inyong tinulugan, ang talatang ito na dapat ay ikalakas natin, hindi natin ikalalakas. Dadayain tayo ng kaaway. Ay tumulog ka, nako, ang ganda ng bersikulo, tatama sa iyo para ikay umahon at magkaroon ng pag-asa. Ay pero pag pinatulog ka ng kaaway, sa halip na ikay magkakaroon lakas at tibay, nakalugmok ka pa rin. Dahil hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos para tayo'y kumapit at lumapit sa mahal na Diyos. Lahat po ng gising magsabing, praise the Lord. Basahin na po natin ang lahat ng talata para po alam na po ninyo. Aklat po tayo, mga mahal, ng awit 145, 14 at 15, Deuteronomy 4, 29 hanggang 31, ang last ay Gawa 14:22.
Dito po tayo sa mga awit, 145, talatang 14 at 15. Inaalalayan ng Panginoon ang lahat na nangabubuwal Amen. At itinatayo yaong nangasusubasog. 15. Ang mga mata ng lahat ay nangaghihintay sa iyo at iyong ibinigay sa kanila ang kanilang pagkain sa ukol na panahon. Amen. Lahat po yung magsabing, praise the Lord. Okay, pakibasa na po ninyo. Deuteronomy po tayo. 4:29 hanggang 31. Dito po sa Deuteronomy Kapitulo 4, talatang 29 hanggang 31. Ngunit mula roon ay iyong hahanapin ang Panginoon mong Diyos at iyong masusumpungan kung iyong hahanapin siya ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa. Pagka ikaw ay nasa kapighatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay dumating sa iyo sa mga huling araw, ay magbabalik loob ka sa Panginoon mong Diyos at iyong didinggin ang kanyang tinig. 31. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay maawaing Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Nililipulin ka niya, ni kalilimutan ang tipan sa iyong mga magulang sa kaniyang isinumpa sa kanila. Amen. Gawa tayo. 14:22. At ito pong gawa ay inyo pong pagbulay-bulayan. Dahil pag hindi natin naranasan ito, hindi mo tiyak pupunta ka sa langit. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 14, talatang 22, na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Tayo po muna pumalakpak sa mahal na Diyos. Lahat po ng nakakatulog, gumising po kayo. Dahil ito pong talatang ito, nagpalakas, nagpatibay sa akin. Dahil pag wala palang pagsubok ang Kristiyano, pag wala kang dadanasing kapighatian, hindi mo tiyak pupunta ka sa langit. Dahil ang pagpunta sa langit, hindi dahil ikay pinagpala na. Wala ka ng karamdaman, wala na ng usig, wala na nalaad sa iyo. Dapat maranasan mo muna yung kapighatian. Ibig sabihin, may kahirapan. Bago po diyan tayo. Malinaw mga kapatid, ang bawat isa sa atin, minsan nalulugmok ng hina na lupaypay. Kagaya ni Pedro, nung tingnan yung malakas na hangin, mga kapatid, o alon, siya'y lumubog. Pero ang promise at pangako ng mahal na Diyos sa lahat, gaano man tayo katagal sa mga Panginoon, ang sabi po ng aklat na ating binasa sa awit, mga kapatid, ang sabi ng 14, inaalalayan ng Panginoon ang lahat na nangabuhal, itinatayo yaon na susubasog. Lahat magsabing amen. Kaya anuman pong ating kalagayan, may mahal, tandaan po natin, ang pangako ng mahal na Panginoon Diyos, inaalalayan o aalalayan ang bawat isa sa atin kung tayo po ay nabubuhal. Lahat magsabing amen. Kung tayo po ay nasusubasog, ibig sabihin tayo nadadapa dahil hindi natin kayahin ang kinakaharap natin sa araw-araw nating pamumuhay, ang kawalan, ang pag-uusig, ang pangutya, ang karamdaman, ang kapighatian na dumating sa ating buhay, ating po laging tandaan. Ang ating Diyos ng katawan tao, kailanman hindi niya tayo kayang iwan. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, pag tayo po ay nada ng hinalupaypay sa ating kinakaharap, diyan sa bigo na ating pong naramdaman sa ating buhay, dahil hindi tayo naging matagumpay sa ninanais natin, sabi ng mga Panginoon, tayo'y itatayo ng mahal na Panginoon. At tayo na umaasa sa pagliligtas at paggabay, patnubay ng mahal na Panginoon, anong sabi? Tayo hindi dapat
pagkapag mabalisa dahil sa anumang kakulangan natin, sabi ng mahal na Panginoon, tayo'y pakakainin ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga sa panahon ni Elijah, 3 taon at kalahati, walang ulan, lahat mamamatay, pati tao. Lahat ng pinagkukunan ng tao. Pero dahil siya ay anak ng mahal na Diyos na buhay, kailangan hindi pinabayaan ng mahal na Panginoon. Magi yung balo na na pagkain, naluto na sa pagitan ng harina at ng langis. Pero nang siya ay sumunod sa sinabi ng tunay na propeta ng mahal na Panginoon, anong sabi? Hindi magkukulang ang banga ng langis at gusin ng harina hanggang sa umulan at ikay pakakainin ng mahal na Panginoon. Naganap niya mahal. 3.5 years, patay ang lahat. Pero ang sumunod sa sinabi ng propeta, dahil ang Diyos ng propeta ay buhay, sila'y pinakain hanggang sa umulan. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, minsan tayo nagtatanong sa mahal na Diyos. Minsan tayo po'y nanghinalapaypay. Tandaan natin, kayang-kaya tayo ng mahal na Panginoon tulungan sa anumang ating kalagayan. Dahil ang sabi, tayong nadadapa, tayong nasa subasog, aalalayan ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka mawawala. Hindi ka manghihingi ng tuluyan. Ikaw ay tatayo at ikay babangon at magpupurit, magpapasalamat sa kabutihan ng mahal na Panginoon Diyos. Kaya ang sabi po ng Banal na Aklat, normal sa lahat ng mga Kristiyano, gaano man tayo katagal na sa mahal na Panginoon na dumadating sa ating buhay, ang mga pagsubok at kahirapan. Kaya ang sabi po ng Deuteronomy, malinaw mga kapatid, pag dumating sa atin ang kapighatian sa ating buhay, kalungkutan, kabiguan, kahirapan, kawalan ng tagumpay sa ating pong mga kabuhayan, anong sabi? Hanapin mo ang mahal na Panginoon mong Diyos. Buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Kung dumating sa iyo ang kapighatian ito sa huling araw, at manumbalik ka sa Panginoon at hindi ka iiwan at pababayaan ng mahal na Diyos. Kaya nga tayong lahat ang magsisikap, mga kapatid. Pag hindi natin hinanap ang mahal na Diyos ng buong puso mong kalakasan sa iyong dinadanas at dadanasin mo pa, ay baka nga mawala ka sa mahal na Diyos. Pero kung nadong ka man sa kapighatian na iyong naranasan, maaari sa karamdaman, maaari ikay inuusig, maaari ikay parang nag-iisa na naglilingkod sa mahal na Panginoon, o parang ikay nag-iisa ngayon. Parang walang umaalalay sa iyo. Pero tandaan natin, magbalik loob po tayo sa Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, hindi niya tayo kalilimutan. Hindi kanya pababayaan. At yun ang naganap sa mga unang pataya, magi sa ating kapanahunan, magi yung ating mga kapatiran, sa sakuna, sa kalamidad, sa aksidente. Ano po ba ang kanilang ginawa? Sila'y tumawag sa Panginoon, sila'y lumapit sa Panginoon, nagpakainit maglingkod sa mahal na Panginoon. Hindi nila sila iniwan, pinabayaan ng mahal na Panginoon. Kaya nga tayong lahat po ang kinakausap ng mahal na Diyos. Dahil habang tayo na dito, gaano man tayo katagal sa mahal na Panginoon, mayroon pong kapighatian. At malinaw ang sabi po ng Aklat, na pag dumating sa atin, sa huling araw, yung kapighatian, magbalik loob tayo sa Panginoon. Pero tandaan din po natin, may mahal, dahil minsan may question tayo sa mahal na Diyos. Akala ko ba, Panginoon, pag ako'y nagtapat sa iyo, dumalo ng panambahan, namuhay may kabanalan, nagpuri na nalangin, nagtapat na pagbibigay, akala ko, Panginoon, o sabi mo, walang salot. Tunay naman, kayang tanggalin ng mahal ang salot. Subalit, tandaan natin, may mahal,
ang demonyo po ay number 1, hindi nagpapatalo. Kung may tao sa daigdig na to ayaw magpatalo dahil kahit mali, ipinaglaban niya na siya'y tama, ay mas higit ang demonyo. Hindi nagpapatalo. Dahil nakita ng mahal na Pang-Diyos ang katapatan ni Jacob. At nakita din ni Taning. Pero anong sabi ni Taning sa mahal na Panginoon? Kaya naman tapat, pinagpala mo. Subukin mong alsin ang pagpapala. Sa ating buhay, minsan ganon. Minsan sabihin natin, kala ko, Panginoon, pag ako tapat, totoo. Lahat tatanggapin ko na at mabubuhay ako na masaya at maligaya. Walang sakit, walang problema, walang salot sa lahat ng aking kong kabuhayan. Totoong inaalis ng mahal na Diyos, pero ang salot na sa atin, ang demonyo. Lahat bang sabing amen? Dahil hindi po nawala ang mga anak ni Job at ang kanyang pag-ari dahil makasalanan si Job. Hindi. Dahil, kaya nga sinabi ng mga Panginoon, napansin mo ba ang aking anak na si Job? Natatakot magkasala. Humihiwalay sa kasamaan, kasalanan. Pero kaya dumating po ang kapighatian at pagsubok na hindi naasahan ni Job dahil hiningi ni Satanas. Amen? Kaya minsan sa ating buhay, kung dumating po ang hindi natin inaasahan, huwag mo sabihin napakadaming pagkukulang. Pero pwede rin tayo may pagkulang. Pero kung sa panahon natin tayo matuwid, huwag mo sisihin ang mahal na Diyos. Dahil baka dumating sa iyo dahil ikaw ang nililinis dahil hiningi ka ng kaaway sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Di ba mga kapatid, namatay ang mga anak ni Job? Lahat ng pag-aari, hayupan, nangamatay, nangawala. Plus, ang sumunod, si Job nagkaroon ng bukol simula sa talampakan hanggang puyo. Grabe mga kapatid. Pero tapat si Job at takot makasala. Pero dumating ang kapighati ang iyon. Pero atin tandaan, sabi ng kapatid natin si Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang mag-aalis. Lahat magsabing praise the Lord. Basahin po natin ang Job 42, para nyo manawaan. 10, 12 at 13. Para po inyong maunawaan. Dahil tayo po, kung dumating man ang pagsubok na wala, kinuha ng mahal na Diyos, tayo tumingin sa mahal na Panginoon. Pagkatapos mong malampasan ang pagsubok sa iyo, pagpapala ang tatanggapin natin sa mahal na Panginoon. Pakibasa, 42 tayo. 10, 12 at 13. Pwedeng hanggang 14 ninyo basahin. O nawala ang ating... sige, hawak mo ang microphone. Tinanggal na pala ang inyong pulpito. Dito po sa Job 42, 10 hanggang 13. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag. Mapangsalayan. At inalis ng Panginoon ang pagkabihag ni Job ng kaniyang idalangin ang kaniyang mga kaibigan. Amen. Sige, yan na nga. At binigyan ng Panginoon si Job ng makalawa ang higit sa dami ng kanyang tinatangkilik niya ng dati. Nang magkagayoy nagsiparoon sa kaniya ang lahat ng mga kapatid na lalaki at babae at lahat ng naging kakilala niya ng una at nagsikain ng tinapay na kasalo niya sa kaniyang bahay at nakipagdamdam sa kaniya. At inaliw siya tungkol sa lahat ng kasamaan na pinasapit sa kaniya ng Panginoon. Bawat tao na may nagbigay sa kaniya ng isang putol na salapi at bawat isa'y ang isang singsing na ginto. 12.
Sa gayoy pinagpala ng Panginoon ang huling wakas ni Job na higit kaysa kaniyang pasimula. At siya'y nagkaroon ng 14,000 tupa at 6,000 kamelyo at 1,000 tuwang na baka at 1,000 asnong babae. 13. Siya namay nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. O malinaw, may mahal. Pagkatapos ng pagsubok kay Job, nawala ang anak, nawala ang hayupan. Pero pagkatapos niyang makalampas, naging doble ang pagpapalang ibinigay ng mahal na Diyos. Kung maganda ang kanyang mga anak noon, mas pinaganda at pinagwapo. Kaya nga tandaan natin, mga kapatid, kung dumating tayo sa pagsubok, kapighati ang karamdaman, pag-usig, kawalan, huwag kang manghina. Huwag ka pong malupaypay. Lumapit ka sa Panginoon. Magbalik loob ka sa Panginoon. Ibig sabihin, lalo kang magsikap, magpilit. Gawin ang kalooban ng mga Panginoon. Bukas makalwa, darating muli ang pagpapala galing sa mahal na Diyos. Sa panahon ni Job, iniwan siya lahat ng kanyang kamag-anak, ng kaibigan, kakilala. Dahil may sakit si Job. Nawala ang mga anak. Yung kanyang asawa, sa halip na tulungan at palakasin at patibayin, siya pa ang nagpabagsak. Dahil, ano sabi ng kanyang asawang babae? Job, itakwil mo na ang iyong Diyos, mamamatay ka na. Ay sa halip na tulungan at palakasin at patibayin, hindi. Lalong pinahina. At minsan sa buhay natin, nangyari ito. Sa mag-asawa, sa buong sambayan, pagdating ng problema at pagsubok, sa halip na palakasin, patibayin, ay hindi. Sabihin, tumigil ka na. Ay bakit dumating sa iyo? Kung totoo ang Diyos mo. Pero tandaan natin, bilang tayo mga anak ng Diyos, tayo lahat, sinusubok lamang. Pero pagka tayo nakalampas, makikita mo, makapangyarihan ang Diyos na pinipuri mo at sinasamba. Lahat may magsabing praise the Lord. At sa huli pong talata na binasa natin sa gawa, sinalit ko po lamang si Job para inyong maunawaan. Ito po ang inyong itanim o itanim natin sa ating puso at kaisipan. Dahil simula nang ito po yung maunawaan ko itong versikulong ito, ay talagang tumano sa aking isip, pag hindi ka nakaranas nito, hindi ka pupunta sa langit. Kaya huwag tayong malungkot, manghina, malpaypay. Inuusig ka, nilalait ka, bumalik ang sakit mo o nagkaroon ka ng sakit na iba. Nawala ang pagpapala sa iyo na dati may pagpapala ka. Kapighatian man yan, kawalan. Kailangan pilitin nating maglingkod sa Diyos. O malinaw mga kapatid, na ang sabi po ng gawa sa 14 mga kapatid, sa 22 ay malinaw ang sabi ng talata. Na pinatitibay ang mga kalwa ng mga alagad at inaralan sila manatili sa panampalataya at sa pamagitan ng maraming kapighatian ay kinakailangang magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sa pamagitan ng maraming kapighatian, ito po ay dapat maranasan ng bawat isa. Dahil kung hindi natin maranasan ito, paano tayo papasok sa langit? Paano makita ng mga Panginoon? Ikaw ay talagang nagkumapit at lumapit sa Kanya at naging malyas ang iyong puso at nagsikap kang maglingkod sa Panginoon. Sa panahon ni Apostol Pablo, di ba naranasan ni Apostol Pablo ang napakaraming kapighatian. Walang makain. Nado sa ulan sa initan. Inuusig, nilalait sa sabing baliw na, ulul na sa laki ng karunungan dahil siya ang abogado sa lahat ng apostol. Ipinabilanggo sa hindi maling ginagawa. Naranasan ng Apostol Pablo ang grabing kapighatian. Pero anong sabi ni Apostol Pablo? Kailangan nating magranasan
ang maraming makapaghatian at pipilitin nating makapasok tayo sa karaan ng Diyos. Kaya pag dumating po ang mga bagay na yan, lalo na sa matatagal na sa Panginoon, huwag po tayo manghina. Huwag tayo malapaypay. Dahil malinaw po ang salita ng Diyos. Kailangang maranasin natin ang maraming kapaghatian, subalit kahit dumating sa atin, pipilitin po ng bawat sa atin na tayo makapunta sa langit. Dahil kung tayo susuko aatras sa kapighatian na dumating sa ating buhay, tayo ang talo, tayo ang lugi. Pero pag tayo nagpilit na malampasan ang kapighatian ito, dahil tayo nakatingin sa mahal na Panginoon at ating sinabi, for the Lord tayo, hanggang sa huling hininga, tayo sa mahal na Panginoon, sa kabigo at kapighatian, tayo po ay papasok sa karaan ng langit. Kaya nga kung dumating tayo sa kawalan, sa karamdaman, inuusig, huwag ka po malupaypay. Ito po ang inyong pagbulay-bulayan na salita ng mahal na Diyos. Tayo po ay dapat magsitibay sa ating paniwala at pampataya. Tayo manalig totoo ang ating mahal na Diyos. Pero dumating man ang maraming kapighatian, hindi sabing isa, hindi sabing 10, marami. Ibig sabihin, habang tayo na dito sa lupang ito, maranasan natin. So, bawal tayo matuwa at magalak, maranasan natin ito. Ito ang daan para tayo magpilit pumunta sa langit. Kaya magkukumapit po tayo. Sabi nung iba, ang pagpunta sa langit, walang karamdaman, walang pagsubok, walang kahirapan, ay hindi po pala. Dahil kailangang maranasan natin ang maraming kapighatian. Dahil ang pagpunta sa langit, makitid ang pintuan. Amen? Bako-bako. Ibig sabihin, tagang may pagsubok, may kapighatian. Pero ang dulo nito ay buhay na walang hanggan. Kaya tayo magkukumapit, magpipilit mahal, na maglingkod sa mahal na Diyos. Dahil kailangan natin piliting makapasok sa karang langit. Kaya nga nung ito iniisa-isa ko, ay sabi ko, okay lamang pala. Basta ikay makapunta sa langit, kahit minsan may karamdaman. Kahit minsan nadan ang kawalan, nadan ang inuusig. Kahit gumagawa ka ng mabuti at tama at pinipilit mong magawa ang tama, sasabihin sa'yo, wala kang nagagawa. Pero hindi bale. Basta makarating kay sa langit para ikay magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya napakapal po natin sa lahat ng aking mga kapatid sa mahal Panginoon. Maaari iba't iba po ang ating kinakaharap. Maaari kayo po ay nasa problema sa pinansyal. Maaari kayo may problema sa inyong sambahayan. Maaari kayo may karamdaman. Maaari po mga kapatid, kayo walang kapayapaan, walang kagalakan. Pero kung ating naranasan ito, magsitibay po tayo. Matili tayo, nagtitiwala at naniwala sa mahal na Panginoon. Dahil ang sabi nga ng unang talata, lahat ng inyong kabalsahan, ibigay natin sa mahal na Diyos. Siya ang magmamalasakit sa atin. Tayo po'y tumayo at tayo awit ng isang awitin. Habang tayo po'y aawit, mga mahal, ating isipin po ang kabutihan ng mahal na Diyos. Hindi po dapat tayo manghina malupaypay. Ang mahal na Diyos, bago tayo tumangkap ng kaganapan ng katubusan, grabing hirap, kapighatian na kanyang rasang bilang tao. Pero pinilit niyang malampasan. Dahil mahal tayo ng mahal na Diyos. Sa iyong paglilingkod, Kaya kung dumadating tayo nanghihina, nanlulumo, nanlulupaypay, batid ko nagtatanong, dahil ang mahal na Diyos. Lumapit pa rin tayo sa mahal na Panginoon. mo at Dahil nakikita tayo ng mahal na Diyos. ngayon ba'y alis Wala ng araw, wala ng panahon
para tayo manghinamalpaypay at tatalikod pa sa mahal na Diyos. Pagbabalik ko, Malapit na po tayong kunin ng mahal na Diyos. Hallelujah. anak, Gisingin po natin ang ating diwa, may mahal. lumapit ka. Lumapit tayo sa mahal na Diyos. At sa bisig ko, Nakikita tayo ng mahal na Panginoon. mamahinga. Nakikita tayo ng mahal Una na mo Diyos. ihilig sa aking dibdib. Alam ng Pitik mahal na na Panginoon. puso ko, iyong marinig. Anak, labis kita. Alam ng mahal na Panginoon. Nagtatanong tayo minsan sa mahal na Panginoon. Subalit, sabi ng mahal na Diyos, Napapagod lumapit ka sa Kanya. Sa iyong Huwag ka maghibagon. paglilingkod, ikaw Magkumapit mo ba'y tayo. naghihina? Nasa kapighatian man tayo. Batis ko Kailangan pilitin ang natin. iyong nadarama. Makapasok tayo sa kanya ng langit. Mga paghihirap mo at pagluha. Salamat, aming Ama. Salamat Ngayon sa iyo, ba'y alis ka ba? Batid mo ang pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko, ika'y mamahinga. Ulo mo'y hihiling sa aking dibdib. Pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Hallelujah! Tayo po'y lumapit sa mahal na Diyos. Isingin natin ang ating diwa para tayo lumapit sa mahal na Diyos. At sa bisig Wala ko, po tayong magagawa ika'y kung wala ang mahal na Diyos sa atin. Hallelujah! Ulo mo'y hihiling sa aking dibdib. Pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, labis kitang iniibig. Mahal po tayo ng mahal na Diyos. Kaya nga dinanas niya ang lahat ng hirap, kapighatian sa sanlibutan ito. Dahil mahal po tayo ng mahal na Panginoon. Nais ng mahal na Panginoon, tayo makasama niya sa kanyang kaharian. Kaya nga patibayin natin ang ating pagkilala at paglingkod, ang ating panampalataya. Dumanas man tayo ng maraming kapighatian bago tayo makating sa langit. Pero pilitin natin, sikapin natin na tayo makapasok sa kanang langit. Sa dami man ng kapighatian minsan dumadating sa ating buhay. Pero ang nais ng mahal na Panginoon, tayo makasama niya sa langit. Kaya nga tandaan natin po, hindi niya tayo iiwan pababayaan. Kung dumating man ang kapighatian sa iyo sa huling araw na ito, hanapin mo ang mahal na Panginoong buong puso. Magbalik loob tayo sa mahal na Panginoon. Maranasan natin, hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Kaya huwag po tayo manghina malapaypay. Kung nakaya niyang pasanin ang kasalanan ng tao sa mundong ito, kayang-kaya tayong tulungan ng mahal na Panginoon
sa anumang ating kinakaharap sa araw-araw nating pamumuhay. Tayo po lahat ay manalangin sa ating mga pangailangan. Lumapit po tayong may pagpapakumbaba, may pananiwala, may pampataya sa ating mahal na Diyos, na laksa natin ang ating loob, kaya nating makalampas sa pagsubok nating kinakarap, kaya nating makalampas sa kapigatian na ating kinakaharap. Dahil nadiyan ang mahal na Diyos, lahat na pagtagumpayan na niya, kaya kaya nating malampasan ang lahat dahil sumasa atin ang mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon, minsan ng pa. Sa umaga ito, kami lumalapit sa trono ng biyaya at sa pangunang panalangin namin ginagalang mga ebanglista. Patawarin mo po kami lahat sa aming pagkulang pagkasala sa lahat po ng pangailangan ng bawat isa. Ang kanilang paghigpit, pagdaing, iyo pong tugunin at ibigay at tagpuin sa malang pamaraan ang pangailangan ng bawat isa. Palakasin mo po, patibayin ang bawat isa sa kabila ng pagsubok o kapighatian na naranasan ng ibang aking mga kapatid. Pero akayin mo ang bawat isa para patuloy makapaglingkod sa iyo para kami lahat ay papasok sa iyong kaharian na makakasama mo po. Kaya dagdagan mo po ang aming pag-ibig, paniwala, kagalakan na kayo mapaglingkuran sa lahat po na may karamdaman. Pagaling mo po sila. May problema at mo nasa pagsubok, tulungan po makalampas ang bawat isa. I-comfort mo po at palakasin. Pagpalain mo po ang kabuhayan ng pinagkita mga kapatid na mahanap buhay, ang manegosyo ng business na sa ibang bansa. Iyo pong pagpalain ang walang hanap buhay. Bigyan mo po, Diyos. Ituro mo po ang dapat gawin ng bawat isa na iyong manak para po sila'y makapagpatuloy maglingkod hanggang sa iyong pagbalik. Kawat kabaganan sa buhay na sila po ay yung tawagin na para sila aming makasama maglingkod sa iyong makapatira na hina na lupay-pay ibalik mo po, Diyos, sa magawain. Mahal na Diyos, bigkasin mo po kanyang pag-ibig at huwag mo po kaming iwat pababayaan. Kami po ay yung suplayan ng pangailangan ng bawat isa. Bigyan mo ng at kagalakan na makapaglingkod ng bawat isa. Palakasin mo po ang bawat isa at patibayin sa makapangyarihang pangalan mo po. Aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin. Ang ating pong kanakamay ay sa ating pong ulo. Ang kalawang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman. Kung tayo po'y nanghinalupaypay, ang kalawang kamay ay nakataas. At kung tayo po'y may bisyo, nakapagmura pa, ang kalawang kamay sa ating labi. Ilihas natin ating sarili para tayo po ay takasan ng lahat ng udyok na masamang espiritu sa ating buhay. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon sa aming sasaway. Lahat ng di mo karamdaman nagpapahirap, ang di mo karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, sakit sa puso, sakit sa baga, halip ang hinap, palipaypay, kahirapan, kalungkutan, kawalang pag-asa, cast out. In Jesus' name, ano makaramdaman, pagkabulag, pagkapibi, ano makaramdaman, pagkamaestro, cast out. In Jesus, panlupaypay, kahirapan, kalungkutan, cast out. In Jesus' name, be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Amen po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat pong gising na gising at makakatalong, tayo po ay tatlong beses. Shout, hallelujah, praise the Lord. Kaya ating tandaan, lumukso ka sa kagalakan dahil malaki ang ganti sa atin ng mahal na Diyos. Magmamana po tayo ng buhay na walang sapagkat patuloy tayo na pinagtagumpay ng mahal na Panginoon. Jam! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon.